Mga kaibigan, kapapasok lamang na balita, no? BRP Datu Kabaylo ng BFAR, binomba ng tubig ng barko ng China, mga kapatid, sa Panatag Shoal, no? Habang namimigay o habang nagsasagawa ng resupply mission, mga tol. Eto na naman, mga kapatid. Umatake na naman ng China at mga kapatid at nangharas na naman dito sa West Philippine Sea, no? Talagang hindi lilipas ang buwan, no? Hindi lilipas ang mga linggo na wala silang gagawing kabalbalan, mga tol, dito sa inaangkin nilang dagat na hindi naman kanila, mga kapatid. Grabe talaga, no? At isa pang balita, mga tol, ay sabay-sabay naman naglayag, mga kapatid, no? Ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia, Japan at Canada. Yan ang ating mga bibigyan ng reaction video ngayon. Commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Samantala po, panibagong panghaharas ng China na itala sa Panatag Shoal. Ito'y sa isinasagawang resupply mission ng BFAR. Ang set ng balita mula kay Ryan Lesigues. Yes, Ryan. Panatag Shoal, mga tol, ito yung Scarborough Shoal. Mga tol, alam naman natin kontrolado na ng China yan eh. Diba? Mula nung 2012 nung nagkaroon ng muntikan na, no, magkaroon ng madugong engkwentro dyan at nagkaroon ng standoff nga dyan. Nung umatras ang mga barko ng Pilipinas, hindi na yan iniwanan ng China. Kinontrol na nila yan, mga tol, no? Hindi na nila binitawan yan. At ngayon, no, hindi na makapasok dyan mismo sa Scarborough Shoal ang mga mangingisdang Pilipino na dati naman ay talagang pangisdaan yan, mga tol, ng napakaraming bansa. Pero eto nga, ang China, inangkin nila at wala na silang pinapapasok dyan, mga tol, maliban sa kanila mismo. Mga barko lang nila, mga tol, ang nakakapangisda dyan. Grabe, no? Tapos ang Pilipinas mag-i-import ng isda galing sa kanila na hinuli mismo sa loob ng exclusive economic zone natin. Aba, tindi. Angelique, panibagong insidente na naman ng pangharas nga ang ginawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sunod-sunod ngayon, mga tol, no? Yung tinatamo ng BFAR na mga pangharas, no? Nakaraan, tinira sila ng laser. Diba? Tapos hinabol-habol sila dun sa may Sandy Cay. No, pinalibutan pa sila ng eroplano ng ng PLA Navy. Ngayon, winaterkano naman sila ngayon. Sa eksklusibong video na nakuha ng PTV, kita ang pagdikit at pambubomba ng water cannon ng barko ng China sa barko ng BFAR. Nangyari ito, Angelique, 14 nautical miles mula sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sa nakuhang impormasyon ng PTV, magsasagawa sana ng resupply mission ng BRP Datu Kabaylo nang dikitan sila ng barko ng China. Sa mga video na nakuha ng PTV, maririnig kung gaano kalapit ang barko ng China sa MMOV 3001 ng barko ng Pilipinas. Kaninang umaga, kinumpirma din, Angelique, ng Philippine Navy ang panibagong insidente ng pang-water cannon ng barko ng China Coast Guard sa isang barko ng BFAR dyan nga sa Panatag Shoal. Wala, mahigpit talaga sila, mga tol. Bantay sarado talaga nila yung lugar na yan. Hindi sila nagbibiro doon sa kanilang determinasyon na bantayan ang lugar na yan, mga tol. Habang tayo, tinatry natin na makapasok, magawa yung dapat naman talagang nagagawa natin, wala eh. Alam mo naman natin yung kalagayan ng Pilipinas, mga tol, di ba? Kulang tayo sa barko, kulang tayo sa assets, naglalayag yung BFAR, parang karelyebo na nga nila yung yung PCG, di ba? Pag andyan ng PCG, walang BFAR, pag andyan ng BFAR, walang PCG, mga tol. Eto ngayon ang nangyayari, di ba? Sa ngayon ay wala pang pahayag o inilalabas na detalye ang BFAR patungkol sa naturang insidente. Matatandaan nitong nakarang linggo lang, Angelique, isang missile ship naman ang humabol sa mga barko ng BFAR sa Hasa-Hasa Shoal. Ito ang Hubei-class missile boat ng People's Liberation Army, Navy or PLAN. 3 beses din itong tinira ng laser ang aeroplano ng BFAR na nagsasagawa naman ng maritime patrol. Yan, di ba? Hinabol, tinira ng laser, di ba? Halos sa bubugbog na rin yung BFAR, no? Samantala, Angelique, may 28 barko ng PLAN at China Coast Guard ang namonitor sa Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Scarborough Shoal. Sa kabuuan, higit 190 ang barko ng China ang nasa buong West Philippine Sea. 190. Sa nabawasan ng bahagya kasi ang naratatatnaan nating huling report is 251 o 257.
na mga barko. Nabawasan pero mga tol, mataas pa rin. 190 na mga barko ng China ang nasa loob ng ating exclusive economic zone. No? Na parang walang nagagawa talaga mga kapatid yung yung 2016 arbitral ruling sa bagay. Sabi nga ng China mga tol sa mismong United Nation, 'di ba, yung debate, kailanman daw ay hindi nila kikilalanin, hindi i-accept, no? Hindi nila i-honor mga tol, yung 2016 arbitral ruling na yan. Para sa kanila mali yan, illegal yan, walang basehan yan mga tol. So, sila pa ngayon na nagsasabi mga tol sa international law na wala silang karapatan. Tindi, no? No, parang sila yung almighty talaga sila yung makapangyarihan sa lahat Base sa monitoring ng Philippine Navy, muling iginiit ng Navy na illegal ang anumang presensya ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Hanggang doon na lang tayo mga tol, hanggang sa igiit na illegal ang pamamalagi ng China sa loob ng exclusive economic zone. Pero wala naman tayo nagagawa Wala kulang tayo sa equipment, kulang tayo sa assets, 'di ba? Yung proposed budget ng DND tinapyasan pa. Nako. Lapit na eleksyon mga tol. Lapit na eleksyon. Wala tayong ipopromote na kahit na sino mang kandidato. Dahil hindi natin no? Hindi natin trabaho yan. Wala tayong ipopromote na kahit na sino mang kandidato. Nasa sa inyo na yon mga tol. No? Pero dapat nag-iisip talaga ang madlang people. Ng Navy na illegal ang anumang presensya ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at paglabag ito sa international law maging sa 2016 arbitral ruling. Angelique. Yes, Ryan, ito bang barko natin ay nag-iisa lamang dyan? Well, Angelique, base sa ating nakuhang impormasyon ay yung BRP Dato Cabaylo lang yung nakumpirma natin na nandun ngayon at patungo sa Panatag Shoal para sana magsagawa ng resupply mission. Hindi pa rin nakukumpirma sa atin kung ilan din yung barko ng China na nag-water cannon sa kanila. Pero base nga sa pinakahuling ulat ng Philippine Navy, Angelique, marami-rami ngayon yung mga barko na nasa buong West Philippine Sea. Kasama na dyan yung Panatag Shoal. Sa kabuuan ay nasa 190 na mga barko. Combined dyan, Angelique, kasama yung kanilang warship at ang mga Chinese Coast Guard at kasama yung Chinese militia vessel. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges. Diba? Nakikita natin mga tol kung gaano sila kalala, kung gaano sila kabuli mga tol. No, kapag barko lang ng Pilipinas ang nakikita nilang naglalayag, diba? Didikitan, hahabulin, ile-laser, water cannon, lahat mga tol ng pangaharas ginagawa nila para mapalayas yung mga barko natin dito sa West Philippine Sea. Pero kapag ganito, mga tol, eto mula naman to sa GMA, kanina sa PTV Philippines yun Eto naman mga tol, no, sabay-sabay na paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, US, Australia, Japan at Canada at UK mga tol ay nagpadala ng observer, sabing ganito mga kapatid, no. 6 na bansa kabilang ang Pilipinas ang magsasagawa ng military exercises sa Northern Luzon. Dumating na ang kanilang mga barkong pandigma sa bansa. Para saan nga ba ito? No? Nagsidatingan pa lang mga tol, so sabay-sabay silang maglalayag. Ganitong eksena mga tol, minsan nababalitaan natin, bumuntot daw, barko ng China, pero hanggang dun na lang. Hanggang dun na lang mga tol ang nagagawa nila. Hindi nila nagagawang dumikit, banggain, mangharas, mang water cannon, man laser, kahit nga radio challenge hindi nila magawa Mga tol, ganun kasi talaga sila. Pilipinas lang ang kinakaya-kaya nila. Anyway, bigyan natin ng reaksyon itong balitang to mula naman to sa GMA Integrated News mga tol. No, so panoorin na natin mga tol. 6 na bansa kabilang ang Pilipinas ang magsasagawa ng military exercise sa Northern Luzon. Dumating na nga ang kanilang mga barkong pandigma sa bansa. Northern Luzon to bandang itaas yan. Tama ba? Tama, bandang itaas. Pero para saan nga ba ito? Nakatutok si Chino Gaston. Nasa Subic Bay na ang mga barkong pandigma mula Amerika, Australia, Japan, Canada at Pilipinas na lalahok sa Sama-Sama 2024 exercises. Nagpadala naman ng mga observers ang UK. Interoperability o kakayahang maglayag ng sabay-sabay ang sinasanay sa military exercise. Yes, may kakayanan silang maglayag ng sabay-sabay mga tol. Biruin mo, Australia, US, Japan, Canada,
ang lalakas ng mga bansang yan. Kayang-kaya talaga nila maglayag. Tayo naman mga tol, yung pinakabunso nila na wala pang kakayanan, Pilipinas, kasama nila. Kaya yung Pilipinas, makakaramdam ng safety. Na napapalibutan tayo ng malalakas na bansa eh. Pero kung mag-isa lang tayong naglalayag, ay naku po, ewan ko na lang. Na magtatapos sa isang joint sale sa Northern Luzon. Kasama dyan ang paghahatid ng sapat na supply sa mga barko at tauhan tuwing may military operation o panahon ng sakuna. Magagamit ba ang training sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na ilang beses nang hinarang ng China? Ang tanong, magagamit nga ba? Iba kasi yung training sa actual mga tol eh. Yung training, ganito gagawin, ganyan ang gagawin. Kapag actual, ewan natin kung may magagawa, no? So we'll execute that as much as possible. So some of the assets that we had hoped to send here, we couldn't, but we can still have the training. Dati nang inaalmahan at tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang pag-imbita ng Pilipinas ng mga barkong pandigma ng mga kaalyadong bansa. Yan no? Sinasay ko lang nila tayo mga tol. Dapat din natin pinapakinggan yung mga sinasabi nila. Pang-uudyok ng gulo? Pag-iimbita ng Pilipinas? Bakit? Ang Pilipinas walang karapatan sa sarili niyang karagatan na mag-invite ng mga bisita na makakasama niya, 'di ba? Bakit? No. Kasi nga mga tol, para sa China, ang Pilipinas wala tayong sariling karagatan, kanila 'yan. Kumbaga bakuran nila yung pinagdadausan natin. Yun ang ano nila mga tol, yun ang point of view nila diyan. Demo tong Pilipinas, so invite ng mga ibang bansa, no? Wala naman silang dagat, bakuran natin 'yan, 'di ba? Halimbawa na lang ikaw ang China, 'di ba? Meron ka malaking bakuran na hindi naman sa'yo, inaangkin mo lang. Tapos yung kapitbahay mo, nag-i-invite na mga bisita, nagpapaparty doon sa bakuran na para sa'yo ay iyo. O, 'di ba ikaw mismo mababad trip? Ganon din yung nararamdaman ng China mga tol. Kaya sila nababad trip. Kasi nga para sa kanila yung buong yan. Sila lang ang may karapatan dyan sa lugar na yan, dyan sa buong dagat na yan. Ang Pilipinas wala. Kahit na sang-ayon tayo sa batas, kahit na sang-ayon ng batas sa atin, 'di ba? UNCLOS, International Law, United Nation, mga tol, Court of Arbitration, mga tol, lahat 'yan. 'Di ba? Pinapanigan tayo, pati na ng buong mundo, mga tol, pamapanig na sa atin. Wala, bingi-bingihan at bulag-bulagan pa rin sa kaengutan nitong China, mga tol. Sagot ng Northern Luzon Command ng AFP, walang pinatutungkulang bansa ang taunang sama-sama exercises. Siyempre, sabihin nila yun, walang pinatutungkulang bansa. Diba? Hindi rin lalapit ang joint sale sa Scarborough Shoal na inaangkin ng China. This is actually a six-nation exercise to Hindi lang naman Scarborough Shoal lang inaangkin ng China eh. Buong West Philippine Sea. develop skills, to develop the different logistic systems so that we could help each other. Everybody's maritime interests are protected. We might not be going out of the territorial seas, but we will conduct it mostly in the northern part of Luzon. Deterrence o ang pagpigil sa anumang tangkang panggigipit o pag-atake ang pangunahing mensahe ng magkakasabay na paglalayag ng mga kaalyadong bansa sa ilalim ng 2024 sama-sama military exercises. Para sa GMA. Pero yung deterrence na yan mga tol, yung mensaheng yan na deterrence o pagpigil o pagpigil sa kung ano mang tangkang panggigipit ng ibang bansa, nagiging effective lang yan mga tol kapag meron tayong kasamang bansa na malalakas. Doon lang nagiging epektibo yan. 'Di ba? Pero sa ngayon mga tol, wala pa rin tayo napapatunayan na yung deterrence natin 'Di ba? Ilang beses nag-alok ang Amerika na sasamahan nila tayo sa mga resupply mission. Tinanggihan natin. Ayaw natin dahil gusto nga nang ipakita ng AFP yung kakayanan muna nila mga tol. Tanong, nagkaroon ba ng deterrence? Oh. Ayun mga tol, umalis yung BRP BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Na ngayon wala na tayong balita kung meron na tayong barko doon o wala pa rin mga tol. 'Di ba? Kasi nga ba't inalis yung barko hindi makapasok yung mga resupply mission natin. Asan ang deterrence? Siguro kung may kasama tayong ibang bansa, may deterrence, pero kung tayo lang ulit, wala. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.